Okay mga ka-trigger, ito po mula ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At bago po ako magpasalamat at bumati ay gusto ko lamang munang basahin ang comment ni Aris Batan. Okay, pinanood niya kasi yung yung video natin na pwede bang ibala ang 357 ang 38 sa 357 revolver. So, parang kinontra niya yung ating turo kasi ang sabi niya dito, Sir, ang 357 ko di pwede ang 38 sikip ang bala niya sa barrel. Nasubukan ko na sikip sa barrel ang 38. Ang 357 na bala kasya. Smith & Wesson na 38 Magnum. Smith & Wesson na 357 na Magnum. Sinukat ko sa barrel, sikip talaga ang 38. Okay, so bibigyan lang natin ito ng linaw kasi kumukontra doon sa ating turo eh. So, yan, at bago natin yan linawin ay gusto ko lang munang batiin at pasalamatan ng ating 38,930 plus na mga subscribers. At maraming salamat sa pag-share ng inyong ng ating mga videos. At tayo ay patuloy na dumarami. At pinapaalam ko lamang do sa mga bago pa sa ating YouTube channel na ako'y wag ninyong hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng baril. Dahil ako nga po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Meyadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Ayan, so wag din kayo magtatanong kung may pinagbibili tayo, wala po tayong pinagbibili. At kung kayo ay may gustong bilhin tungkol sa baril, sa gun store lamang po kayo magtanong. Ayan, at pasasalamatan ko rin yung ating mga silent viewers. Dahil nga po kaya tayo nag-YouTube ay tayo po isang charity vlogger. Ang kinikita po ng ating YouTube ay tinutulong natin sa ating 6 na estudyante na mga anak ng single parent. Dahil wala pa akong YouTube channel ay ginagawa ko na yan. Ngayon ako yung nagka-YouTube channel, dinagdagan ko. Dati 2 lang, ngayon ay 6 na. At ang allowance ng ating isang estudyante ay 1,000 ng isang linggo ng bawat isa. Kaya 6,000 ang binababa sa ating bulsa kada linggo. So kulang yung 5,000 na kinikita natin sa YouTube channel. At nagpapasalamat naman ako sa ating mga ibang sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash. Ito yung number ng ating GCash. Pasasalamatan ko lamang, shout out si Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, Architect Arnel Salvador ng Kuwait, Jubil Plateau ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, si Conrado Ilulaylio, si Junard Diaz, at merong ayaw magpakilala, tawagin na lamang nating Mr. Adrian. Ayan, maraming salamat sa inyo at hindi naman tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang tinitingnan natin ay yung pagtulong. Kung tayo ay marami rin tayo matutulungan. Okay, sasagutin na natin yung comment. Dahil parang kontra doon sa ating itinuro. Dahil ang turo ko, yung bala na 357 ay hindi mo pwedeng ibala sa 38 dahil nga malakas. Pero yung 38, mas mahina sa 357, pwede mo siyang ibala sa 357, yung 38. So, ang sabi naman ni Aris Batan, Sir, yung 357 ko di pwede ang 38 sikip ang bala sa barrel. Sinubukan ko na sikip sa barrel ang 38. Ang 357 na bala kasya, Smith & Wesson na 357 Magnum, sinubukan kong barrel. Sikip talaga ang bala, ang 38. So, pag tayo po ay magsusukat ng bala, wag natin sa barrel isukat. Sukatin natin ang Berner caliper. Okay. Ito yung bala na 357, ito yung bala na 38 na wad cutter. Meron din tayo na bull. Ito yan oh. So, kung makikita natin, itong dalawa, mas mababa itong 38 sa 357. So, mas malakas ang 357 sa 38. Pero ang walang diferensya
yung laki ng bala o yung diameter ng bala. Kasi kung susukatin mo ito may 357 ako dito. Kung susukatin mo ang diameter ng head, dahil head lang naman ang pumapasok niyan sa barrel ay 9 mm. 9 mm yan. 9 mm. Yan o, kulang na isang guhit sa 10. So 9 mm. At kung susukatin mo ito, nagtanggal na ako ng head ha. Yan ang sukat niya, no. Yan. So pag isinukat mo itong 38 ay pareho lang yan. Mas malaki pa nga ng konti ang ang 357. So, pwede itong ibala sa 38. Sa 357 itong 38. Ngayon, isinukat mo sa barrel. Oh, ito ang barrel ng 357. Ito. Ito nakalagay oh. Barrel ng 357. Sa ano ka nagsukat sa barrel ka Ito 357. Hindi yan kakasya sa sa barrel. 357 ang barrel, 357 ang bala. Hindi yan kakasya. Walang 357. Kung kumasya ang 357 sa barrel kung kumasya ang bala ng 357 sa bala ng 38, kung magkasya ang bala ng 357 sa barrel ng 357, ay kakasya din ang kakasya din ang bala ng 38. Pareho lamang po ang diameter niyan. Pareho. Tatanggalin ko ang bala nito. Tatanggalin ko ang head. Diyan natin pantanggal ito. Tatanggalin ko para mas maliwanag. So nagtataka ako, anong klaseng bala baka naman yung bala ng 38 mo ay reload, buntis. O anong klaseng bala yun? Hindi po, dahil dito sa aming range, ay ang bala ng 38, binabala namin sa 357. Kasi nga, ang bala ng 38, hindi agad nakakasira ng 357 na baril. Kasi nga, mas mahina siya. Ayan tinanggal natin yung heads. Wala nang heads yan. Kukunin lang natin yung heads niya para makumpara natin. Tapon natin yung powder. Ayan ito yung bala ng 38. Yan Yan, 9 mm. Ito yung bala ng 357. Ay magkapareho lang yan. Pareho lang ang diameter niyan. Papaanong naging sikip? Ang tanong ko, paano naging sikip yung 38 na bala sa barrel ng 357 samantalang pareho lamang ang niyan. Pareho lamang ang diameter niyan. Kung sikip, kung hindi mo imposible namang kumasya yung 38 mo ay yung 357 mo sa barrel ng sabi mo kasya. Hindi po yan kakasya sa barrel kung sa barrel mo isusukat. Okay? Hindi rin kakasya yung 38. Sikip talaga ang mga heads sa mga barrel kasi kung yan ay luag di pungaw. Walang pressure. Pareho po ang niyan, pareho ang diameter niyan kahit pasukatin ninyo na kahit pa kayo mismo ang magsukat. Ang taba nito at ang taba nito ay pareho lang. Diameter ang tawag doon. Nagkakatalo lang yan sa weight, sa bigat. Okay? At sa haba ng head, nagkakatalo. Pero diameter po ang pinagbabasihan niyan. Ngayon, sa cylinder naman, ito ang cylinder. Ito ang cylinder ng 357. Ito. Ayan ilagay natin ang 357 cylinder. Ayan At ilagay din natin ang sana isang bala ko. Ang ito. Ilagay din natin ang 38. So, pareho yan.
puputok ang 38 sa baril na 357. Pero ang 357 ay hindi po pwede sa 38. Yun ang sinabi ko. Dahil nga kami ay gumagamit ng bala na 38 sa 357 dahil nga mas mahina ito kaysa dito. So, hindi ko alam kung paano mo sinukat yung at kung sa experience ang tatanungin mo sa akin ay 20 years na kaming gumagamit ng bala na 38 sa 357. So hindi ko alam yung baril mo, hindi ko alam kung anong bala yung pinagsukat mo, bakit yun ay ang tanong ko, paano mo napagkasya yung 357 dito? Paano mo napagkasya? Hindi ang kakasya dyan, yung 357 mo sa baril ng 357. Hindi ang kakasya. Cylinder yan ang pinag-uusapan. Cylinder ang ito ang pinakang chamber niya. Cylinder. So ayan. At kasi mahirap naman na yung itinuro natin ay kung sa experience ay hindi ko nasabi sa experience ko. So kung yun ang pagkasukat mo ay mag-review ka. Reviewin mo yung yung pagsusukat mo. At huwag mong isukat sa baril. At kahit pa yung baril ng 357, kahit pa yung bala na 357 ay hindi mo rin yan mapapakasya dito. Hindi mo maisusuot yan dito. Dito mo lang yan mapapasuot sa cylinder. Okay? Yan dito mo lang mapapasuot yan. Bala ng 357, hindi mo yan mapapakasya sa baril. Bala ng 38, hindi mo rin yan mapapakasya sa Pero kung sasabihin mo yung bala ng 357 ay kumasya sa baril ng 357, may sira ang baril mo. Sira yan. Yan ay loose bore. Malaki yan. At kung yan ay kumasya man dyan, sisiguraduhin ko sa iyo, kakasya din ang 38 kasi magkapareho lamang ng diameter yan. So yan lamang ang gusto kong linawin sa inyo kasi nakakalito yung comment mo. Okay? Shout out lamang sa ating mga subscribers. Gusto ko lang i-shout out yung isa nating ka-OFW na nasa Italy, si Anastasia de la Cruz. Shout out sa iyo dyan sa Italy, Anastasia de la Cruz. Okay, at gusto ko ring shout out din sa ating mga top commenters. Okay? Ito yung ating mga top commenters. Okay, si Raymond Vincent Cayetano ay 40 ang kanyang engagement. Ito yung Community Spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, si Raymond Vincent Cayetano ay 40 ang engagement. Si Dan Prudencia ay 19 ang engagement. Si Unico Iho ay 100 plus ang engagement. At si Bong De Leon ay 3 lang ang engagement. Si Rinaldo Arsenio ay 67 ang engagement. So ayan, hintayin ninyo lumabas yung pangalan ninyo dyan. Mag-comment kayo, mag-comment. Wala naman problema sa akin ang mag-comment. Kung may dapat tayong linawin lang, lilinawin ko. Hindi naman ako nakikipagmagalingan. Pero dapat malinaw, lilinawin ko lang. Kamukha nito, may nag-comment, ay lilinawin natin para mapalabas natin yung totoo. So ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Maraming salamat sa inyong pag-comment, sa inyong mga share. At kung may mga maidadagdag pa kayo, dagdag ninyo. Dahil hindi naman tayo talagang eksperto. May nakakalimutan din tayo. Okay, God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin mga video.